Network Entertainment. Yun. Ayun na nga. Ito na yun. Ito na yun. Ito na yung magiging natin, season finale. Pero yung episode na sinasabi nating special episode, siguro sa sa next season na. Yung first episode ng next season, yung magiging special episode. Pero wag sila mag-alala kasi ganun pa rin naman. Mag-share pa rin naman tayo ng mga stories, ng mga nakakatakot na stories online. Tama. Tapos malay nyo, may makakasama na kami sa next na season. Kasi nga may mga niluluto na tayo. Ewan ba natin kung nasunog na yung niluluto kasi parang napabayaan na yung niluluto. Hindi, meron talaga kaming sa inyo, hinahanda. Nakikipag-usap kami sa iba't ibang mga horror podcast din and tsaka sa ibang mga horror content creator para para magkaroon ng collaboration. Ayun. Tapos gusto mo ba magbasa ng comments muna? Sige. Basa muna ako dito. Nandito na din ako sa ating Spotify. Okay. May mga ang daming nag-comment doon sa Spotify at saka sa may YouTube channel natin na ini-explain nila kung ano daw ba ang ibig sabihin ng antanda. Kasi di ba? Nakaraan para sa yun? Ano antanda? Anong ibig sabihin nun? Yung pala sign of the cross. Kaya kapag kaya kapag sinabing nag-antanda yung matanda, nag-antanda yung lola. Ibig sabihin nag-sign of the cross. Ano yun Ano ba yun? Inception yun Nag-antanda yung matanda. Ayun, tapos go, sige. Wala, naalala ko lang, napapansin mo yung mga lola natin or yung mga mas nakakatanda sa atin. Pag nagsa-sign of the cross, di ba gumaganon pa? Kasi ang usual, ang normal lang na sign of the cross is Father, yung sign Son, lang. Holy Spirit, Amen. Tapos yung iba gumaganon pa, di ba? Ano ibig sabihin? May napagtanungan ako niyan, hinahalikan pala yung rosaryo. Paano kaya pag wala silang hawak? Hindi, nasanay. Kaya kahit wala silang hawak, nasanay sila na pag nagsa-sign of the cross, gumaganon sa bibig kahit wala namang hawak na rosaryo. Kasi sanay sila na dati pag nagro-rosary, hinahalikan yung rosary after sign of the cross. Kaya napupunta rito yung kamay sa bibig. Nice, okay. Ito galing naman to sa YouTube. Sige. Pinag-uusapan natin yung mga codes, di ba? Tama. May nag-comment yan, sabi, mga tito, ito yung ibang naalala ko nung nasa retail pa ako nag-work. 10-4, positive, 10-5, notify, 10-9, paulit or repeat, 7-4, negative, 1-4, legal partner, 1-5, kabit. So may mga ganun pa pala. 1-5? Galing to kay Agen FX6041. 1-5, di ba? Bakit daw 1-5? Bayad. 1-5. Oo nga, no? Hindi, parang may nakita akong explanation dyan kasi 1-5 daw kasi parang pag legal, February 14, dinidate. Tapos February 15, pag yun na nga yung pagkabit, kaya tinawag ko na 1-5. 14 tsaka 15, no? Meron din dito, nag-comment sa ating Spotify, ang sabi niya, 5-9 pasahero, 2-0 is location, and 5-3 traffic. Ang hirap, parang hirap tandaan, no? O baka pagka UV driver ka siguro na parang pag lagi. normal. Ano kaya to? Universal kaya to? Hindi kaya to nagbabago? Ibig sabihin, ito lang at ito lang yung mga equivalent ng mga codes or meron din silang sariling Depende. Ewan ko, hindi ko rin alam kasi parang pag mga codes na ganyan, alam ko minsan may mga universal. As in yung hindi mapapalitan, no? Like 10-4 positive. Hindi yun pwedeng hindi yun pwedeng mapalitan. May narinig nga rin ako dati sa UV. Sabi ng driver, Minion. Tapos parang yung katabi niya pasahero na nakaupo sa harapan, tinanong, sabi, parang, kuya, ano po yung Minion? Sabi niya, hindi, yung mga traffic enforcer. Minion yung tawag nila. Kasi ewan ko kung dahil blue boys ba, yung Minion naka-blue din. Ganun ang galing din ng explanation nila Or baka may mga mas malalim pa silang explanation kung ba't nila tinawag na yun na Minion. Ito naman,
Sabi niya, si Mary Jane Dakanay. Sabi niya, yun, tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na nga. Pag consistent kayo mga idol, deserve nyo mag 1M sa YouTube. Good luck. Sana nga. Oo. Sana nga. 1M tapos converted to cash. Ngayon Biro kasi ilan na tayo? 3.86,000. Oo. Yan. Pag Kaya kung tuloy-tuloy nakikinig ka sa YouTube, tapos hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na. Oo. At saka malaking part yung mga fan natin para sa ating ikakatagumpay sa nila, walang sawang pag-support. Ayun. Tapos nakikita nyo yan, yung nasa baba na yan. Kung nanonood ka sa YouTube, makikita mo yan. Kung hindi ka pa naka-follow sa The Red Door Podcast PH sa Instagram tsaka sa Facebook, ano pa inaantay mo? Follow mo na rin. Ayan. The Red Door Podcast PH. Kapag nag-follow kayo sa Facebook, pwede din kayong sumali sa aming community na ilalagay namin yung link dyan sa may description. And after nyong sumali sa community, pwede kayong pumasok sa aming group chat. GC. Tama. Nag-uusap kami doon ng mga walang kwentang bagay. Hindi, biro lang. Hindi, iba pala yun. Ay. Ibang ibang GC. Pero maraming mga community members doon na nag-share ng mga videos, ng mga movies na napanood nila. So, kung mahilig ka sa mga ganun na usapan, hindi ka maubusan doon. Tsaka mga scary stories na sa tingin nila ay hindi pa natin na-cover or hindi pa natin na-topic before. Yeah, tama. Ayun, meron ka ba diyang kwenta o anong gusto mo? Meron. Galing pa rin ito sa ating friendly Facebook page, which is ang Spookify. I'm sure marami sa inyo na nakikinig sa amin is alam din itong Spookify. Nagbabasa-basa din. Ang title ng story is, Kuya, ikaw ba yan? Hindi ko alam. Oh. Sabi niya, umpisan ko na. Hi, it's me again, E-Like. E-Like yung parang pinaka-code name niya. Feeling ko ang real name niya is Kyle. Kasi kapag binaliktad. Pag binaliktad mo yung Kyle is E-Like. Dahil sa page na to, may napagsasabihan ako ng mga story ko. Kaya nagpapasalamat ako sa page na to. Ang tinutukoy niya is Spookify. Hindi kami credit grabber. Di naman talaga ako matatakuting tao eh. Pero iniisip ko, sana hindi na lang nangyari yun. Sana hindi yun totoo. Wala kasing naniniwala sa akin kahit ni sino. Nangyari to ng this June 13, Friday. Uy, Friday the 13th. Jason. Madami akong nahiram na damit kay Kuya. Ginamit ko yun lahat ng damit niya sa outing namin sa school na camping. Kaya nung araw, nung June 13, isinauli ko na ang mga damit ni Kuya sa bahay niya. Meron ng sariling bahay si Kuya dito sa Batangas at siya lang mag-isa doon. Medyo nakakamura kasi si Kuya ng pamasahe papuntang trabaho niya. Siyempre ako, bumiyahe pa ako galing Laguna to Batangas para lang isauli yung mga pinahiram sa akin ni Kuya ng mga damit niya. Umalis ako noon ng tanghali mga 1 p.m. Tapos sa sobrang traffic, ginabi ako ng uwi papuntang bahay ni Kuya. Nakarating ako sa bahay ni Kuya ng 7 p.m. Bigla akong nag-chat kay Kuya na nakarating na ako sa bahay niya. May susi din kasi ako ng bahay niya kaya pumasok na ako. Late na siya nakauwi. Pinagalitan kaya siya ni Kuya? Sabi. Pumasok ka sa confession room. Ayun yung naisip ko. Baka napagalitan siya ni Kuya kasi sabi niya late na daw siya nakauwi sa bahay ni Kuya. Anyways, eto ang sinabi ng kanyang Kuya. Bunso, E-Like. Nakarating ka na pala dyan. Di ko pa alam kung makakauwi ako dyan ha. Feeling ko sinabi niya ito through chat or through text. Sabi naman ni E-Like, sige Kuya, hintayin na lang kita dito sa bahay mo. Nasauli ko na pala mga pinahiram mo sa akin. Sa sobrang gutom ko, pumunta muna ako sa malapit na convenience store dahil walang pagkain sa bahay. Sa isip ko, baka nandun na si Kuya sa bahay. Bibilisan ko na nga. Nang bigla akong madapa sa isang matandang lalaki. Hindi sa akin pamilyar yung mukha niya. Yung kabila niyang mata, kulay white. Yung kabila niya daw mata, kulay white lang. Agad naman ako nag-sorry pero para siyang galit sa akin pero binaliwala ko lang yun sabay alis. Kulay white kaya talaga yung yung mata o na white nag-white na lang nung natumba siya doon kasi baka nadaganan yung paa. Nasaktan.
Tapos isip-isip na, ikaw. oo, isip-isip ng matanda, no, hindi man lang nag-sorry to. Feeling ko lang yun. Pero creepy nga naman kung makakita ka ng mata na all white lang. Alam mo yun, parang sa mga possession movies. Mm. Pagpunta ko sa bahay, wala pa rin si kuya. Pagtapos kong kumain, umakyat na ako sa taas sa kwarto niya na merong double deck na higaan sa baba. Sa baba ako natulog dahil sa taas natutulog si kuya. Nilak ko na ang pinto sa baba. Meron namang kasing susi si kuya. After 1 minute, kaka-cellphone ko, narinig kong bumukas ang pinto sa sala sa baba at dumiretso sa CR. Rinig na rinig ko ang tubig sa baba na siguro naghuhugas lang si kuya ng katawan niya. Hindi na ako bumaba dahil nakaramdam na ako ng antok at pinatay ko ng ilaw at sinara ang pinto sa kwarto. Kakaiga ko pa lamang bumukas ang pinto ng kwarto dahil sa sobrang dilim, hindi ko maaninag ang pumasok. Pero inisip ko, baka si kuya na yon. Pero nakakapagtaka kasi diretso akyat agad siya. Diretso agad siya paakyat, hindi niya ako binati o kinamusta. Marahil siguro inakala niyang tulog na ako. Makalipas ang ilang oras, unti-unti nang nag-a-adjust yung paningin ko sa dilim. May mga nakikita na ako mga bagay. Maya-maya, nakita ko, nakalambitin ang paa ni kuya sa double deck at bigla ring inalis. Pipikit ko na sana mata ko nang bigla kong marinig na may tumatawag sa taas ko Bigla ko narinig na may tumatawa sa taas ko mula pabulong hanggang palakas ng palakas. Sa sobrang inis ko, sinipa ko yung taas ng double deck at biglang tumigil ang halakhak. Makalipas ang ilang oras, nakarinig na naman ako ng ingay galing sa taas. Ingay na kinakamot ang dingding. Sa sobrang bilis ng pagkamot, parang mapupudpud na ang mga daliri nito o dumugo sa sobrang bilis. Kinabahan na ako, nanlalamig at nampumutla kasi hindi naman pala biro si kuya. Siya yung tipong laging seryoso sa buhay. Kaya iniisip ko, si kuya, pinagtitripan ako. Sinipa ko ulit ang taas ng double deck at sinabi kong, "Kuya, ikaw ba yan?" 2 beses kong sinabi iyon nang biglang tumahimik ang paligid. Maya-maya, may ulong lumitaw galing sa taas ng double deck. 2 beses, taas baba ang ulo galing sa taas dahil medyo... wait lang ha. Diba sinabi niya na maya-maya may ulong lumitaw galing sa taas ng double deck. Naalala ko na kaya ko pala pinili itong Parang meron siyang no? May kamukha siyang story. Plus, nung nakita ko itong story na to, may kasama siyang picture. Uy. Oo, na ipapakita ko na sa inyo. Ayan. Wait lang. Holy Lord. Ayan, sige, i-add mo nga, Paps, sa studio natin para makita mo. What? Ayan yung nakita niya. So, nagulat ka? So, sa mga nakikinig sa Spotify, pwede nyo tignan yung picture dito sa aming YouTube channel. I-search nyo lang. Pero sa mga nandito ngayon sa YouTube, I'm sure nakikita nyo yung picture ngayon. Kasama nung story na sinend niya is yung picture na yan. Kaya napili ko siyang basahin sa inyo. Ayan daw yung nakita niya. 2 beses kong sinabi iyon nang biglang tumahimik ang paligid. Maya-maya may ulong lumitaw galing sa taas ng double deck. Ayan na yun. 2 beses, taas baba ang ulo galing sa taas. Dahil medyo di ko makita kung si kuya ba yun, kinuha ko cellphone ko sa gilid ko. Nag-flashlight nang biglang napasigaw ako sa takot. Napaihi sa short at halos mangiyak-ngiyak sa kaba nang makita ko ang isang muka na nakangiti. Nagtalukbong ako ng kumot at pumikit ng madiin. Sana hindi totoo at nagdasal ako. Ilang oras makalipas, nawala na yung mga likot at ingay galing sa itaas. Para akong binabangungot sa totoong buhay. Ilang minuto lumipas, nakatulog na rin ako. Kinabukasan, dali-dali akong bumaba sa sala. Nakita ko si kuya sa baba, nagkakape sa mesa. Pinagmumura ko siya ng pabiro dahil pinagtitripan niya ako kagabi at agad niyang sinabi na, "Ha? Pinagsasabi mo, hindi ako dito natulog kagabi sa bahay. Hindi ako dito natulog kagabi. Sa bahay ng GF ko ako natulog kagabi, Eli. Nag-reply ako sa iyo kagabi hindi mo ba nabasa?"
Tapos, ayun na. Naalala ko na naman ang gabing iyon at nanlaki ang mata ko at tumayo ang balahibo ko. Sabay sabing, sino pala yung natutulog sa taas ko? Kuya, tigilan mo nga ako. Like, laki-laki mo na. Matatakutin ka pa. Di ba matapang ka? Guni-guni mo lang ata yun. Yun ang sabi ng kuya niya. Sabay sumbat sa akin ni kuya, hindi ko na lang pinansin ang yun. Umuwi ako noon pero naisipan ko muna ulit dumaan sa isang convenience store para bumili ng pagkain. Nakita ko ulit yung matanda. Bigla siyang lumapit sa akin sabay sabing, "Iho, dumaan ka muna sa simbahan at humingi ng basbas dahil nasundan ka ng isang batang ligaw na kaluluwa." So ayan. Pag nakita mo yung ang creepy, no? Oo. Pero yung mukha ba na yan, malayo sa kuya niya? Ayun ang hindi niya nilinaw dito. Sinend niya lang yung picture na yan kasama nitong story na to. Pero ayan, tingnan nyo, ang creepy no mukha. Nung pagkaano ko pa nga lang, yung hindi kasi siya kita kapag andito sa baba eh. Pag-click ko nung ad, nagulat ako eh. Nagulat ka kasi nakadungaw. Oo. Ano yung naalala mo dyan? Yung last na napanood natin, ano nga ba yun yung nakaraan? Ano yun? Na movie? Yung Saan? weapon, parang weapons. Yeah, weapon. So, yung bata sa desk. Ang puti-puti ng mukha, smile. Ito, weapons. Weapons. Nagandaan ka ba doon? Kamusta ang iyong iyong verdict? Maganda. Para sa akin maganda siya. Maganda siya Pero para sa akin kasi Sinners pa rin yung number 1 na horror film ko. Kahit na maraming nagsasabi na hindi horror ang Sinners Pero ayun. Para sa akin maganda sila pareho pero para sa akin mas okay pa rin ang Sinners. Pero hindi ibig sabihin na pangit yung Weapons Oo. Ano lang, ang pinag-uusapan lamang natin dito is kung sino yung movie of the year. Mhm. Tama? Oo. Yung Together, hindi niya hindi niya mapapantayan yung Sinners. Para sa akin hindi. Kahit yung Weapons hindi. Okay. Pero meron siyang sariling may sarili siyang ganda Ang ganda ni Allison Si ano? Pero maganda siya. Si Allison Brie, yung asawa ni Dave Franco. Doon sa may Kali ko na to na ako natatakot ka. Ang naalala ko pala yung doon sa may medyo spoiler na ito sa mga hindi pa nakakapanood pero ano nga ba yun? Di ba may isang eksena doon? Ano ba yung interpretation mo? Oo, sa Weapons. Ano ba yung interpretation mo doon? Anong eksena ba yan? Yung may A17. Baril? Oo, yung may baril. Ewan ko, parang feeling ko kasi 'di ba sa ibang bansa, parang uso doon yung tawag doon yung anong term 'yun? Yung sa baril. Tapos syempre ba may mga batang involved, parang feeling ko may control. What do you call this? Paano ba? May issue sila pagdating doon sa guns na dinadala sa mga schools. Tapos yung bahay kung saan nakita yon is kung saan nandun yung mga spoiler alert, nandun yung mga bata, di ba? Ewan ko, parang feeling ko somehow ganun. Or parang pinoportray niya kasi madalas kasi yung mga nababalitaan natin mga school shooting sa US is ang suspect is madalas nabubuli. Nabubuli. Tapos ayun na nga, parang pinoportray no na yung nag-iisang batang nakasurvive, yung hindi nawala nung gabing yon is siya yung nabubuli. Kaya nagpakita yung baril. Meron din naman ako nabasa na ang sabi is, ano yung pangalan nung batang hinahanap ni Josh Brolin? Nakalimutan ko Matthew? Oo, So Matthew. yung Matthew 2:17. Yeah, oo. Kapag hinanap mo daw sa Bible yung line ng Matthew 2:17 is magko-connect siya doon sa kwento ng pag-iyak ni Rebecca. Ngayon, kung bakit umiiyak si Rebecca kasi nawala lahat ng anak niya. Oh, nice. Ganon. Ang galing Todo talaga. Kasi hindi ako matahimik nung nakita ko. Sabi ko, ano yun? Anong sinisimbolize nun?
Kahit mga yung hindi pa nakita ko yun sa sa screenplay, sabi ko, ano to, bakit biglang may ganun? Tapos pwede rin yun sa mga hindi pa nakakapanood ng Weapons, panoorin nyo siya. Oo. Maganda siya kapag kahit siguro ulit-ulitin mo no, para makita mo yung mga small details. Oo, na parang, okay, yun pala yun. Okay, ganun pala yun. Oo. Minsan maganda talaga mag-ulit-ulit ng nood eh. Oo. Pero kahit nga sa unang nood parang ang ganda kasi the way kung paano kinuwento yung mga nangyari. Kasi una wala kang alam kung bakit Tapos unti-unti makikita mo yung iba-ibang POV ng iba-ibang tao. Kasi sabi nga nila non-linear yung film. So parang pwede yung mag-jump-jump. So parang kunwari nag-focus na sa ibang karakter. Yung events na nakikita nung character is kahit tapos na dun sa ibang karakter, parang ganoon. Kaya non-linear talaga siya. Pero ang ganda kasi unti-unting napapakita yung yung mga yung parang may isang chapter doon na parang kaya pala lalo na yung doon sa bata Pangalan nung yung pinakabata, nakalimutan ko si Matthew lang naalala ko yung pamangkin niya tita niya si Gladys. Oo. Pero feeling ko magiging iconic yun si Gladys Sino? Si Gladys yung yung okay. Wait lang nahanap ko yung nung pangalan ng bata nakalimutan ko kasi. Basta pero kung napanood nyo na yung Weapons, anong masasabi nyo? I-comment nyo below kung ano yung experience nyo sa Weapons, ano yung tingin nyo, mga ganun. Tapos, kung meron din kayong mga mga movies na tingin nyo, hindi pa namin napapanood. Feeling ko wala na, hindi, joke lang. I-comment nyo kasi naghanap pa rin kami ng mga horror movies na papanoorin. Ang style nga natin magkaiba 'di ba? Ikaw sa lahat ng bago. Ako, wala pa akong mga napapanood sa mga bago. Kaunti pa lang. Puro ako dun sa mga luma. Yung mga binabalikan ko yung mga lumagpas sa radar natin na parang, meron pala nito. Nag-i-exist actually, yun din ginagawa ko ngayon. Naghahanap na rin ako ng mga luma. Yun nga, di ba yung What You Wish For. Matagal na yung parang feeling ko yun yung lumagpas sa Napanood mo na ba yun, What You Wish For? Ano yun? Tungkol siya sa isang chef. Yung isang chef, parang tumatakbo siya sa utang niya kasi nalulong siya sa sa sugal. So ang ginawa niya, nakipagkita siya sa kaibigan niya na nasa culinary school. Tapos medyo malayo yung lugar sa somewhere sa South America. Tapos pagdating niya dun sa lugar ng kaibigan niya from culinary school, nagulat siya kasi parang ang yaman niya, sobrang yaman na. Sabay lang naman silang graduate. Tapos, ang laki ng bahay, ang ganda nung lugar na pinagtitirahan. Tapos, medyo parang nainggit siya kasi parang sana, kung ano yung meron ka, meron ako. Parang gano'n. Kaya yung title, What You Wish For, dahil doon. Tapos, isang araw may nangyari doon sa kaibigan niya. Okay. Nangyari. So, parang ang nangyari ngayon, since wala na yung kaibigan niya, in short, nabawian ng buhay yung kaibigan niya. Siyempre siya, medyo meron siyang feeling sa sarili niya na paano kaya kung maging ako siya? Kasi bigla may tumawag sa kanya sabi, ready na ba yung lahat para sa, meron kasing nakaschedule na dinner yung kaibigan niya. Okay, so siya ang papalit. Oo. So naisip niya, paano kaya kung magkunwari ako na siya? So yun, doon niya tinake over yung tapos hindi niya alam na meron palang special doon sa dinner na yun. Kasi hindi karne ng baboy, hindi karne ng baka yung gamit nila, pero ibang special ingredient. Bahala na kayo, panoorin nyo kung gusto nyo. Ang title nun ay What You Wish For. Wala akong idea na pinanood ko yun. Tapos, matagal na to? 2023 ata. Try ko nga. Siya parang kino-consider ko to na hidden gem Oo. Kasi parang seryoso, hindi mo talaga to napanood pa? Lista ko siya. Nasaan, ilalagay ko siya dito sa may ika 1,235 na movie to watch. Movie to watch. Ayun, 2023 nga siya.
2023 na movies. Ayun. Madalas, ano to? Anong bansa to? Parang US naman ata to eh. Madalas ka kasi makakita ng mga underrated gem, ibang bansa. Teka lang. Di ba? Hindi, US nga, US. iOS. Kunwari, ang dami pa palang Spanish horror na magaganda, mga Argentinian, di ba? Lalagpas talaga sa radar natin. Yung di ba? Anong bansa ba yung Speak No Evil na original? Oo, Danish. Danish yun na Oo. Ano bang bansa ang Danish? Denmark? Denmark. Denmark. Pasensya na kayo maano nyo kami sa horror pero kung mga ibang topic. Mga ibang topic, mga bansa. Medyo, Ano ba yan? medyo alanganin. Ayun, ikaw meron ka diyang online Ayan, store? sige. Yung sa akin ito, sa Reddit ko to nabasa. Ang title nito ay Anniversary. Hindi ko alam kung nabasa ko na ba to. Feeling ko hindi pa. Parang ngayon ko lang siya narinig. Anniversary? Heartbreak Anniversary? Yung tungkol to sa mag-asawa eh. Umuso nung pandemic. Hindi ko pa siya. Hindi pa ako familiar. Pero ito, nabasa ko to sa Reddit. Ito, isa to sa mga top na mga short scary stories. Binasa ko to sa R short scary stories. Tapos, tinranslate ko lang. Okay. Kasama ang aking kaibigan. Yes, ang ating kaibigan. So yun, title nito ay Anniversary. Nag-umpisa yung kwento sa mag-asawa, nagkita sila. Magkasama sila sa isang bahay. Tapos sabi naman ng asawa, "Hi Han, ready ka na ba?" Tapos sabi ng asawa, "Ready saan?" Tanong ng asawa ko, halatang naguguluhan. "Para sa selebrasyon natin," sagot ko. "Naalala mo naman ang anniversary natin, di ba?" "Oo naman," sagot niya. Medyo alanganin. "Hindi ko lang alam na may plano kang dinner. Pwede bang wag na lang muna ngayon? Sobrang pagod ako. At hayaan kitang magtiis sa isang boring na gabi?" "Siyempre hindi. Alam kong mahilig ka sa romantic kaya ngayong gabi, todo na talaga ako. Suot mo na yung paborito mong dress, gabi natin to." Kasi may pinrepare na damit itong asawa para dun sa partner niya. Napansin niya na hindi masyadong mukhang excited yung asawa pero kalaunan napilit ko rin siya. Maya-maya, palabas na kami ng bahay. "Ano to?" tanong niya habang nakatitig sa sasakyan sa parking garage. "Limousine natin ngayong gabi. Walang boring na Toyota ngayon. Sabi ko nga sa'yo, todo effort ako." Pinagbuksan kami ng pinto ng aming chauffeur at dinala kami sa... Natawa ako dun sa chauffeur. Ako rin. Iba yung naalala ko. Ako din. Shoutout sa'yo, chauffeur. Ayan. So pinagbuksan kami ng pinto ng aming chauffeur at dinala kami sa downtown. Pagkaraan ng 15 minutes, huminto kami sa tapat ng isang magandang building. Sabi niya, unang stop, teatro. Pinasok ko siya sa loob at inabot ang mga tiket. Nang makita niya kung ano yung palabas, nanlaki ang mga mata niya. The Marriage of Figaro? Napabulala siya. Paborito ko to. Sabi ko naman ay oo, alam ko, habang nakangiti. Umupo kami habang nag-uumpisa na ang palabas. Tumatawa siya, minsan naiiyak at sa huli, yun na ang pinakamasaya niyang itsura sa loob ng ilang buwan. "Ang ganda nun," sabi niya. Sumagot naman ako na hindi pa tapos ang gabi. Bumalik kami sa limo at sa sumunod na sandali, nasa harap na kami ng pinakamagandang Italian restaurant sa syudad. Sabi niya, paborito niya daw yun at tuwang-tuwa siya. Sabi ko naman, kaya nga tayo nandito eh. Pagpasok, naupo kami sa isang romantic na mesa na para sa 2 tao. Todo rin yung effort ng staff. May roses, may wine, maganda yung serbisyo at gaya ng dati, sobrang sarap ng pagkain. Tinanong ko siya, nag-e-enjoy ka ba? Sabi niya, grabe ang galing. Hindi ko akalaing pinlano mo lahat to. Sabi ko, gusto ko lang na maging espesyal ang gabi mo. At speaking of special,
Sabi ko habang inaabot ang isang kahon na tinago ko buong gabi. Kinuha niya ito. Halatang curious. Nagtanong pa siya, ano to? Sabi ko, surprise. Binuksan niya ang kahon at nanlaki na naman ang mga mata niya. Sabi ko, nakita ko yung snakeskin purse na tinitingnan mo nung isang buwan. Kaya tandang-tanda ko. Hindi man eksaktong yun, pinakustomize ko to para sa'yo. Sabi niya, ang ganda. Anong ahas ang ginamit dito? Ang sabi ko, iniisip ko noon kung gagamit ako ng cobra o python. Pero nakita ko yung isang kakaibang number sa phone mo nung isang linggo. Kaya sinundan kita. Tumigil ang mukha niya sa paggalaw. At doon ko nakilala si Jacob. Yung office mate mong kinakaliwa mo ako. Yung office mate mo na pinagkakaliwaan mo sa akin. Kinausap ko siya ng maayos. Akala niya friendly lang ako. Napatingin siya sa bag. Sabi niya sa akin, John? Nanginginig ang boses niya. Ang sabi ko, yes dear. Tumuloy siya ng, ano tong marka na to sa purse? Ang sabi ko, hindi mo ba kilala yung tattoo? Naiisip ko kasi na baka mas espesyal kung may kita mo rin yun. Alam ko snakeskin ang gusto mo. Pero naisip ko baka mas unforgettable kung Jake skin. Happy anniversary. So doon na natapos yung kwento. Alam mo kung magkano? Magkano? 1.5. 1.5. 1.5 din yung Kasi kabit. yung wallet na nabili. Ang galing no. Tsaka ano ba yung tawag dyan? Parang ang ganda nung line sa dulo na sasabihin niya na ano na, di ba naghahanap ka ng isang wallet na gawa sa ahas? O yan, literal na ahas. Na ahas. Inaahas mo ako. Literal. Si Jacob. Inaahas nyo ako. Ayan, literal na ahas na balat ng ahas ang binigay ko sa'yo. Alam mo anong pangalan ng babae? Si Bella? Oo, si Bella. Wala na magtatanong sa kanya ng what happened, Bella. Oo, kasi si Jacob nga pala yung yung ginawang wallet no. Pero ang ganda nung twist ng story na akala mo happy ending kasi anniversary nila tapos biglang gano'n. Total, daming ganito magandang kwento sa Reddit. Sa short check ko Oo, sa short scary stories. Total, napag-uusapan na rin yung ahas. Di ba, naalala mo naman yung urban legend tungkol sa isang mall. Sa isang mall na may ahas sa ilalim. Hindi, ganito ang kulay? Oo, ng ganyan kulay. Hindi ito isang urban legend. Parang pag-check ko ngayon ng Facebook, may nakita akong report tungkol sa nagsuwi, tumalon sa isang mall. Alam mo ba kung saan yan? Yun na nga. Ito na nga kaya nga sobrang parang kating-kati na ako ikwento sa iyo. Siyempre feeling ko alam mo na rin. Ngayon, ang pinagtataka ko, bakit laging meron dyan sa mall na yan na tumatalon? Anong meron dyan? Hindi ko alam. Kung taga Rizal ka, alam namin na alam mo kung saan to kasi medyo nag-viral to eh. Nag-viral yan yung na yan? Medyo nag-viral siya. Lalo na dito kasi may nag-share na parang taga Rizal talaga siya. So, yun nga, tama ka sa sinabi mo, hindi yan unang beses na nangyari at same spot nangyari yun before. Sa may fountain? Oo, doon. Sa tapat ng Western. Pinikilabutan ako kasi parang nadaanan ko lang siya na mabilis na awareness siya na post na mental mental health awareness. Pero pag tingin ko pa lang sa mall, picture nung parang may mga alam mo na agad, no? Alam ko tong mall. Tapos biglang na-jigsaw moment na ako na bakit laging may tumatalon dito sa mall na ito. Nagbasa ka ba ng comments? Hindi. Ang daming nagsasabi sa comments na yung doon daw sa mall na yan, lalo na doon sa isang amusement park. Amusement parang basta hindi ko sasabihin yung pangalan. Basta doon daw parang lagi daw may bumubulong doon. So parang ako naisip ko hindi ko alam kasi ilang beses na akong pumunta diyan sa mall na yan. Tapos parang ayun, never ko naman na-experience yun. Pero sabi daw nila kasi kapag meron ka daw na parang hindi ko alam ito yung mga nabasa ko sa comments na kapag meron ka daw pinagdadaanan tapos pumunta ka daw doon,
parang yun daw yung mga nabubulungan. So parang, ewan, Call of the Void, no? oo, parang ganun. Grabe, hindi ba ako nagbasa ng comments? Pero since nakita mo naman na itong post kanina, ano daw yung kwento? Bakit daw tumalon? Actually wala akong makita na pinaka reason kung bakit. Pero nakikita na daw nila na nagpaplano yung lalaki na yun na gawin yun. Pinagtataka ako, walang pumigil sa kanya. Parang may sinabihan lang siya pero parang walang pumigil sa kanya na ganun. Kaya yung iba gustong tawag doon, palagyan ng, alam ko sa Mega Mall may ganun kasi di ba may cases din sa Oo. Mega Mall ganun. Na nakita ko rin yun na meron talagang harang na glass doon sa mga high floors. Dito parang andalas dito, no? Kaya eto nagtitingin-tingin ako ng comments ng mga tao sa comment section. Kahit hindi pangalanan yung mall, alam nila agad. Kinukomment nila. Kasi nga parang itong mall na naman nung nakaraang ganyan may umano din diyan. Kasi andalas dito. Sobra. Ano kayang misteryo ang bumabalot dito? Ito kaya ay dating sementeryo? Tinayo na mall? Dumagdag siya sa bilang ng multo sa mall na to. Kaya nga no? At ang mga ayun, kaya pala. Multo. Multo. Kaya, ayun nga pala. Dalawa to, di ba? Alin? Dalawa to, di ba? May kabilaan to eh. Oo. Dalawa. May mall 1 tas mall 2. May mall 1, may mall 2. Pero parang may nabalitaan ba ako dun sa isang mall? Wala. Parang wala. Kasi pag tumalon dun, babagsakan mo ukay-ukay. Okay. Yung mga sofa sa ilalim. Oo nga pala, kaya siguro dun nila pinwesto yun, no? Parang, iwasan natin dito itong mga tindahan ng sofa, ilagay nyo sa may pinakailalim. Para magiging magsisilbing para ma-break yung wall. Ayun pala. Kung meron pala kayong mga kwento na gustong i-share, pwede nyo i-share yan through the email na nandyan sa baba. Ayan. Ang galing. Hindi ko pala na-edit to. Okay lang. Hindi. Reminder lang na ayan. Hindi tayo natatawa dun sa may pangyayari kasi yung pag may mga kakilala tayo na mental issue pag may mga kakilala tayong tao na may mental issues, maganda nga naman talaga na nakakausap sila bago pa sila gumawa ng isang bagay na pagsisisihan natin pag nabalitaan na natin. Natawa lang kami dun sa may multo. Kung bakit may multo. Ayun nga, sa baba pala yan, kung meron kayong mga kwento na gustong i-share at ikwento namin dito, send your stories through email. Mamaya may babasahin ako sa kwentongrdp@gmail.com. Ayan. Ano rin yan? Submitted story. Yan babasahin mo. Okay. So bago mo basahin yan, ito muna, babasahin ko muna din ang isa pang online story. Galing pa rin ito sa may Spookify. Ang title nito ay Ewan ko lang kung hindi ka tumakbo. Kala ko, ewan ko ba kung bakit type kita. Ewan ko din, hindi ko rin alam. Hi, I'm Tan, 24 years old. And Tan? Bakit? Wala lang. Mga kilalang Tan. Hi, I'm Tan, 24 years old, and I want to share this creepiest experience I've ever had that really gave me chills. It's about my chills. Ano tuloy ako parang yung boses ko tuloy parang papunta na kay chills Number 1. Yung di ba kilala mo? Number 1. Yan. CCTV camera. It's about my nephew Gab, my favorite pamangkin. He sees ghosts and I believe him because I saw what the hell he told me he'd seen. This story was happened. Ako hindi ako magaling sa English pero this story was happened. Dapat. This story was happened in 2019. Okay, let's start. Iniiwan lagi sa akin ng sister ko si Gab para alagaan tuwing papasok siya sa work. Yung father naman ni Gab ay nag-work sa Canada. Simple lang tong bahay namin at may 2 palapag. Tuwing gabi ay nagkukwento ako sa bata ng iba't ibang story para makatulog siya.
imbes para hindi ka mapagod, try mong i-play na lang ang The Red Door Podcast PH. Feeling ko hindi siya makakatulog kapag narinig mo Tama. yung boses namin. Pero iba ang gusto ni Gab, di ba? Sabi ko na eh. Sagot ka kaagad. Sinagot ako agad, di ba? Iba daw ang gusto ni Gab. Gusto niya yata akong atakihin sa puso. Hapon kasi noon siguro 4:30. Then biglang nagsalita yung bata. Nasa second floor kami, nakaharap sa bintana. Sabi ni Gab, Tito, gusto ko lipad yung sa story. Sino yung pamangkin nito? Si Tueng? Tueng, lipad. Tueng, Lipat gusto ko tayo. lipad tayo, Tueng. Ang sabi naman ni Tan, hindi naman totoo yung sa story. Sabi ni Gab, saka kailangan may wings ka or cape to fly. Sabi si Gab na nakatingin sa tapat bahay namin, yung pamangkin niya nakatingin daw sa may tapat ng bahay nila. Lumang bahay daw ito nagawa sa kahoy. Tito, ayun tao, lipad, dali. Sabay turo sa bintana ng bahay na katapat namin. Tinignan ko yung tinuturo niya. Wala namang tao. Yung bahay ay halos same size lang din ng sa amin. Patay ang ilaw pero makikita mo yung loob kasi medyo maliwanag pa. Medyo hindi ko ka-close yung nakatira na matandang babae. Bihira lang din lumabas. Ang sabi ni Tan, ano Gab? Sabi naman ni Gab, Tito, lutang o tali-tali? I don't Tali? know. Tali? Tali-tali. Sabi niya, Tito o lutang, tali-tali? I don't know pero bigla akong nanlamig that time. Parang yung tinuturo ni Gab ay meron talaga na hindi ko nakikita. Ewan, basta sigurado akong walang tao at hinatak ko na lang kortina ng bintana namin para masara. Sabi ni Tan, laro na lang tayo sa labas, Gab. Sabi naman ni Gab, yes. Siguro mag-iisang oras na rin kaming nasa labas na naglalaro at tinignan ko relo ko. 6:00 na pala ng gabi. Sabi ko kay Gab, magpahinga at maglinis na Gab. Dungis mo pasok sa loob, bibili lang si Tito. Sabi naman, binilinan niya si Gab na isarado lang daw yung pinto. Ako naman ay bumili ng pagkain namin. Pag uwi ko ay nadatnan kong nakabukas yung pinto. Hindi dapat kasi tinuruan ko ng mabuti si Gab kung ano ang dapat gawin at masunurin itong bata. May mga bakas pa ng maputik na paa sa tiles kakalinis ko lang noon. Kumuha ako ng map at nilinis yung mga bakas. Papunta ng kusina yung mga bakas. Ano kaya ginagawa nitong batang to? Diniretso ko lang yung paglilinis ng mga bakas. Yung bahay kasi pagpasok mo, living room agad tapos didiretso ka sabay kanan, kitchen na. Pagpunta ko sa kitchen, natapos yung trail ng bakas. Like, what the F? Saan napunta yung iba? Then, nakita ko yung si Gab nakatalikod sa sulok malapit sa lababo. Gab, di ba sabi ng tito maglinis ka? Bakit maputik pa mo? Dapat nagpunas ka sa basahan pagtapos maglinis. Umarap sa akin si Gab na naiiyak at tumuturo. Nanlamig ang pakiramdam ko. Ewan ko pero iba. Nakaturo si Gab sa likuran ko na parang may nakikita siya. Lumamig sa likuran ko at kumapal yung bato ko. Parang gusto kong sabihin na umalis na kami dito at dapat kunin ko na si Gab. Naramdaman kong parang may nalaglag mula sa kisame sa likuran ko. Parang mabigat na paduyan-duyan. Iyak ng iyak si Gab at ako rin ay kinakabahan. Nanginginig man ako sa takot ay nilapitan ko yung pamangkin ko. Pamangkin ko. Tinignan ko. Babae yan pag pamangkin. Kaya nga no? Lalaki. Kaso lalaki, pamangkin. Pamangkin. Tinignan ko mga mata niya at nakita ko mula dito yung reflection. May nakabigti sa likuran ko. Nakabalot sa plastic yung ulo. Hinaplot ko agad si Gab at tinakpan ang kanyang mga mata. At nakapikit akong tumakbo papalabas. Halos madapa-dapa ako. Ayun. Yun, nagets ko na yung yun pala yung tinuturo nung May tali-tali. Oo, siguro akala nung ni Gab na pamangkin nung nag-share nung story is lumilipad. Kasi nga naman yung paa, hindi nakasahid sa lupa. Yung pala, bigti pala, tsaka yun pala yung sinasabi niya na ayun tali-tali. Pero
grabe yung nakita niya, ano, kasi biruin mo, ano, nakabigti na, may plastic pa sa May plastic pa. Ano yan, ano? Biktima ng ano? Baka inano. Oo. Biktima ng mga Hapon. Grabe yun, Big Tina. Tapos may ano pa, wala ka talagang kawala eh. Kaya nga. Anyways, ayun, no? Pero nagdugtong dun sa may, ano, sa may topic natin kanina. About dun sa may mall na may laging tumatalo. Oo. Suwi. Pero parang suwi ba yun? Parang feeling ko hindi na suwi yun eh, no? Oo, parang ano siya, sinadya kasi may plastic pa sa ulo eh. Oo. Parang ano, biktima to ng isang ano. Tsaka saan niya nakita? Sa ano? Sa reflection ng mata. Sa reflection? Grabe, parang feeling ko nga, parang yun yung pinaka nakakatakot na way na makita, no? Yung sa reflection ng mata. Tapos ano, no? Tapos ang maganda pa nun parang kung ano, parang medyo cinematic siya. Mm. Pagtingin niya, hindi niya pa magets. Tapos nung binaliktad niya, kasi di ba baliktad yung reflection? Baliktad yun. Tapos biglang bumaliktad yung view. Mm. Tapos, yung may ganun pa na music. Kasi hindi niya magigets na parang ano yun? Oo. Bakit kung ano, may paa tapos may tali. Kasi sa mata lang yan. Tapos Baliktad. yun ang mga nakakatakot na ano. Maganda yun ah. Di ba, nakaano tayo. Lista ko yan para pag nakaano tayo. Nagkaroon tayo ng pondo. Ano tayo? Labas tayo ng mga short film. Ayun nga, di ba may kaibigan tayo si Jez na nasa filmmaking. Nag-uusap kami ng mga horror films, yung mga idea sa horror film. So parang meron na kami mga napag-usapan na magandang ideas na ipipitch na lang. Actually, pwede natin talagang gawin. Akin na, nakawin ko. Si Jezreel. Shoutout nga pala kay Jezreel Eli, yan. Kilala nyo yan for sure. Yan yung ano. Mga kamag-anak. Kamag-anak, ayun, so ito nga, bago tayo maubusan ng oras dito. Yung kwento na babasahin ko ay sinend sa atin sa email. Sinend niya yan dito sa kwentongrdp@gmail.com. Ang title ng kwento niya is Kwentong RDP ni MK. Pangalan nung nag-send is si MK. Si Mortal Kombat. Si MK. Basta ayan, MK Serrano yung name niya. Ayan yung ano niya, code name or yan yung real name niya. Parang feeling ko may ibig sabihin tong MK eh. Baka Mortal Kombat talaga. Hindi, ewan ko. Baka may ibig sabihin. Mortal Kombat Serrano. So yun, ito, basahin na natin. Hello Tito Ian and Tito James. Kumusta? Matagal nyo na po akong silent listener or viewer ng mga pa-movie night nyo before and member ng RDP community sa Facebook. Ayan. So kung hindi pa kayo member ng community, i-like nyo muna yung page para magkaroon kayo ng access sa community, sa groups. Actually, before ko pa gustong mag-submit ng story sa inyo, nahihiya lang ako. Pero dahil mukhang tuloy-tuloy naman na ang uploads nyo, sige, ito na. Magsasubmit na ako. Sorry ah. Parang nung nakita niyang nagtatlong sunod siguro tayo. Ay, hindi pa yan, sabi niya. Ayoko muna mag-send. Ganyan din yung dati. Nagtatlo din yan. Tapos apat na, wait, parang kakaiba na to ah. Parang nangangati na yung kamay ko na mag-email ah. Hindi. Mag-aantay ako ng sign. Pag ito umanim, pumito, isisend ko na ito. Tapos yun sabi niya, madami akong stories na gustong i-share kaso baka hindi mag-make sense kasi mostly doon experience ng mga kakilala ko. So for now, sariling experience ko muna. Na isa sa mga hindi ko malilimutang pangyayari sa bahay ng tita ko ang ikukwento ko sa inyo. Noong high school ako, naghiwalay ang magulang ko so during that time nakatira kami ni mama sa bahay ng kapatid niya. Madami silang bahay pero parang lahat may mga nakatirang entities. Siguro dahil matagal na babakante at walang nakatira? I'm not really sure. Madami rin akong kakilala na pag sinasama ko sa bahay ng tita ko, may mabigat na presence silang nararamdaman. Yung iba pa nga sinasabing may matandang babae at matandang lalaki silang nakikita. Wala naman akong nakita o naramdaman na entity ever since tumira ako doon until namatay yung daddy ko. That time, inaayos yung isang bahay ng tita ko which is katabi lang ng bahay na tinitirhan namin.
Isang malaking lote siya na may 2 bahay at may small space between the houses. Yung kwarto ko merong malaking bintana and ang view is yung small space na parang storage area. Tapos yung kama ko is nakadikit sa pader kung nasaan yung malaking bintana. Madalas pag wala akong pasok, tanghali na ako gumigising kasi mahilig akong magpuyat. Isang araw nagising ako around 12 p.m. Medyo malabo pa yung paningin ko noon kasi siguro puro muta pa yung mata ko. Pero may naaninag akong dumaan sa bintana, papunta doon sa dulo ng storage area. Mag-isa lang ako sa bahay noon kasi si mama nasa work at 8 p.m. pa nakakauwi. Ang nasa isip ko noon, baka trabahador na may kukunin since yung ibang gamit ng mga construction workers is doon na itinatabi. So ang ginawa ko, sumiksik ako sa pader at hinihintay ko na dumaan pabalik yung lalaki kasi nahihiya ako na makitang kakagising lang kasi yung kurtina ng bintana ko ay manipis at see-through. Minutes passed pero walang dumaan pabalik. Kaya nagtaka na ako kasi dead end yung dulo ng storage area. Wala kang pwedeng tagusan. So sumilip ako ng patago sa bintana at nanlamig ako kasi walang tao. Actually wala rin ako narinig na kaluskos na naglalakad pero sure ako na may nakita akong dumaan sa bintana na lalaking nakaitim at may katamtamang laki at taas. Unang response ko is tawagan si mama para i-check kung may mga trabahador ba na gumagawa sa bahay ng tita ko. Pero sabi niya wala kasi linggo at rest day nila. Sinabihan na lang ako ni mama na magdasal daw ako at baka si daddy lang yon, dinadalaw ako. Hanggang ngayon, pag naaalala ko yung pangyayari na to, napapaisip ako kung guni-guni ko lang ba yon o dinalaw talaga ako ni daddy. O hindi kaya isa iyon sa mga entity na naninirahan sa bahay ng tita ko. Thank you for sharing this story and sorry if maiksi kasi hindi ako magaling magkwento. I'll try to write my other spooky encounters and yung stories sa mga kakilala ko kaya dapat hindi matitigil uploads nyo. Joke. By the way, congrats sa mga achievements ng podcast nyo and more power to the both of you. Ayun lang. Maraming salamat MK Serrano sa pag-share ng kwento. Thank you so much. Kapre yung parang kapre yung nakita siguro. Yun, pag gano'n. Or ano. Kaso maliit daw yung space eh. Edi kaprenggot. Kapraso. Kakaprengot. Preso. Maliit pala yung kapre, no? Ano lang, junior. May kwento ko pa? Wala na, pero pwede ako magbasa ng isa sa mga submitted story. Sige. Kailangan ko lang muna kalungkatin. Ayan. Anyways, Kung gusto mo pa, meron akong isa. Maikli lang din to, sobrang ikli. Pero nagandahan ako sa kwento na to eh. Sige. Nabasa ko to sa Reddit. Short scary stories pa rin na pina-translate ko sa ating kaibigan. May isa pa ako dito na medyo... Ay, sorry. Sige, go. May isa ako dito na medyo mahaba-haba pero feeling ko mas maganda to kung doon na sa new season ko okay. Sige. Pwede naman ako. So yun. Ito yung babasahin ko. Maikli lang to. Ang title nito, alam ko kung kailan nangangaliwa ang asawa ko. Bakit gano'n yung mga kwento ko? Puro ganito Oo. Pero ewan ko, ito yung pinakamaganda. Baka yan yung Baka yan naman yung POV nung nagbigay nung Hindi. Hindi. Kwento kanina. Oo. Ayan. Ito, nung binasa ko to, kala ko normal lang. Nagulat ako sa pinaka-twist sa dulo. So yun yung abangan nyo. Ayan, ito. Alam ko kung kailan ako niloloko ng asawa ko. Nakakatawa, di ba? Mga 60% daw ng kasal na uuwi sa pagtataksil. Pero kahit pa ganyan ang statistics, hindi mo iisiping ikaw ang mapapasama doon. Ang daming articles tungkol dyan. Paano mo malalaman? Anong mga senyales ang dapat pantayan? Nag-overtime ba talaga siya? O may tinatago lang? Mga pangit na episode sa daytime TV. Babaeng umiiyak habang binubunyag yung katotohanan. Pero alam mo, ang mga articles na yan, mga palabas lang yan. Para lang yan sa mga mahihinang babae. Ako, alam ko kaagad mula sa mismong sandaling hindi na niya ako mahal. Oo, maliit lang ang simula niyan. Ngiti siya ng ngiti kahit wala namang dahilan. Tatawa siya sa mga bagay na sinabi o ginawa nung isa. Mga bagay na kahit kailan hinding-hindi niya pinagtawanan kung ako yung nagsabi.
At mula doon, palala na ng palala. Magliliwanag ang mukha niya tuwing makikita niya siya. At makikita niya siya, hindi mo mapipigilan. Nandyan na siya sa buhay ng asawa mo. Parang kanser o linta. Unti-unting sinisip-sip ang atensyon, pagmamahal, lahat dapat para sa'yo. Ang mas masakit pa, mapapansin ng mga kaibigan nyo. Sasabihin nilang hindi pa namin siya nakitang ganito kasaya. Para kang masusuka. Hanggang sasabihin na rin niya sa'yo na ngayon lang daw siya nakaramdam ng ganong klase ng pagmamahal. Na hindi niya alam kung paano siya nabuhay nang wala siya. E di syempre, merong kailangan gawin. Mahal ko ang asawa ko. Hindi ako papayag na agawin siya na kung sinong babaeng makati. Anong klaseng asawa ko kung basta ko na lang hahayaang maagaw siya? Hindi ako papayag. Kaya kumilos ako. Buti na lang, sanggol pa siya. Kung nakakalakad na siya, baka hindi naging ganon kadali ang pagkalunod niya. Yan. Ang kwento. Nagets mo? Wait lang. Okay. Okay. So, ano to? Parang... Mag-asawa sila. Mag-asawa sila. Buntis yung asawa niya, mga anak na. Tapos ano to? Ito yung time na pipili ka kung yung nanay or yung bata. Ito ba yon? Hindi. Anak na nila yon. Nagsaselo siya sa sarili niyang anak. Okay. Nagsiselos siya. Okay. Ayun. Sorry. Ang akala ko, ang interpretation ko parang labor. Nagle-labor na Sa labor. Tapos pipili. Oo. Tapos ito na yung time na pipili siya kung bubuhayin ba yung bata or bubuhayin yung asawa. POV tapos, to nung babae Nung babae. Okay. Tapos Grabe. No? Kahit galing sa kanya. Yun ang mas malala doon, di ba? Oo. Ayun. Maraming ganyan, parang maraming nga ako dati din na nabasang ganyan, yung mga short horror stories na ang gaganda ng twist. Oo, tsaka yung pagkakasulat ang ganda. Kasi Parang hindi mo ma-anticipate eh. Oo. Nung binabasa ko ngayon, sabi ko, ano to, sino kaya yung ano? Tapos sabi ko, konti na lang yung kwento Tapos biglang may kicker na gano'n na, what? Tapos meron nga rin ako nabasa na ganyan, parang kamukha niyan, ano siya. Nakalimutan ko na yung kung paano na tumakbo yung story. Pero ang ganda ng twist. Kasi paano? Ano siya, parang killer siya ng mga baby. Tapos akala mo... ito ba yung sakit? Oo. Akala mo yung nagkukwento, tao siya. Tapos ang pinipili niya mga biktima, mga baby. Mga bata. Na parang, grabe naman ang lala naman ng isip nito na bakit ganito ginagawa niya. Tapos sa dulo, sinabi niya yung pangalan niya. Sabi niya, some people call me Sid. Ano pangalan? SIDS. Ano ba yun? Sudden Infant Death Syndrome. Oo. Ang galing ng magkakasulat. Akala ko naman tao to. Yung pala siya, yung nagkukwento yung yun nga yung yung SIDS, Sudden Infant Death Syndrome. Maganda yung mga ganyan. Ayun. Tama nga ako sa SIDS. Ang alam ko kasi Captain Sid. Naalala mo yan? Oo. Butong pakwan. Pakwan. Anyway, hanap pa tayo ng ibang ganito tapos i-present natin sa susunod na natin sa season sa episode 1 season 4. Oo. Tapos tingnan natin kung season 4 ba yun o itutuloy-tuloy na lang na episode number, no? Hindi, maganda mag season 4. I-try natin kasi tapos pala, 'di ba plano natin na mag-invite ng mga guest. Kung meron kayong mga naiisip na parang feeling nyo magandang i-guest, kontakin nyo para sa amin. Sila na kukontak, no? Nagbigay pa ng no? Hindi. Pero kung meron kayong mga guest na feeling nyo, gusto nyo maging part ng mga episodes namin, siguro gagawa ako ng post. Tapos tag nyo kung sino yun. Tapos try natin kung magre-reply. Ayun. Ita-try din natin kung papasok yung yung format. Parang ang kunwari may sinabi sila, example na lang natin yung Book of Bad Ideas, diba? Ah. I-try naman po kung kayo collab kayo ng Book of Bad Ideas tapos
seryosong nagkukwento seryoso silang nagkukwento. Tapos bigla tayong sumisingit-singit ng may katawa. Sira momentum. Pero wala masabi, ang ganda nung nung mga kwento ng Bobby, Book of Bad Ideas. Ang ganda nung gumagawa sila ng ng parang sarili ng lore, parang universe na ganda. Yung isa naming kaibigan, si James Cortez, sinusubaybayan niya kilala niya nga yung, pangalan na? Si architect ba yun? Nakalimutan ko, basta may term siyang sinabi. Siya yung muntik maging top fan. Kaso, iba siya nakinig. siya sana yung top fan eh. Kaso sa iba siya nakinig. Si Vance. So magiging top fan siya doon sa Book of Bad Ideas. Okay lang at least, di ba? Sumusuporta siya sa mga ganitong klase ng content. Kilala nila yon. Ang gawin nyo, kung gusto nyong makilala kung sino yung tinutukoy namin, balikan nyo yung lumang episode namin na nag-conspiracy theories kami. Hanapin nyo yung lumang episode ng The Red Door Podcast PH na nag-conspiracy theories kami. Siya yun nandun. Actually, alam mo ba, pwede kong ikunin yung episode na yon tapos i-upload natin midweek dito sa YouTube or sa Spotify. Oo nga pala, kasi nagpaplano nga pala tayo na parang, ba maganda, every month or every 3 months na kukunin natin yung mga the best na stories sa mga nakaraang episodes tapos i-compile. Oo, yun. May mga nag-comment din ng ganyan na parang gumawa ng compilation tapos, tingnan natin kung kayang gawin. Oo. Kasi yung iba kasi na mga bagong fan pa lang, yung mga bagong taga-subaybay pa lang, na-miss na nila yung mga dati. Hindi na nila napanood yung mga dati. Kaya may mga magaganda pa naman doon. Oo, madami. Kaya nga maganda magkaroon tayo ng mga recap para mga recap episode. Parang, for example, 2022 best stories, mga best stories, so. Kaya kailangan natin maghanap ng editor. Yung meron bang mga nag-e-edit dyan na kung meron ditong interested na maging part ng team, message nyo kami. Ayun, andito yung email sa baba. Ayan. Pwede nyo rin kaming i-email dyan for partnerships. Kung may mga kayo, tawag doon. Basta, hindi pala. Nagbago na isip ko. Only shout out to. Only shout out. Shout out 10 times kada episode. Yun ang kontrata, parang sa bawat video na may edit mo, only shout out. So, expect mo na kunwari itong episode na to, in-edit mo to. Ang ganda ng pagkaka-edit, no? Kasi gawa to ni ganyan. Gumawa nito? Sino ba nag-edit dito? Shout out nga pala kaya, Nakikita nyo ba yung mga lumalabas dyan ng mga ng mga art? Gawa yan ni yun. Hanggang makasampu kami nabanggit. Tapos pag natapos na, okay na, wala na, tuloy-tuloy na kami. Ay nako, naka-1 oras na naman pala tayo. Kaya nga eh. Anyways, ayun na nga. Dito na muna magtatapos, pero abangan nila yung episode 1 ng season 4. Yan. Season 4. Gagawin natin special. Magdadagdag kami ng 10 minutes. So 1 hour and 10 minutes yung episode. Ganun tsaka special. So kada season plus 10 minutes. Oo. So season 4 natin 500 episodes. Oo, yung iba nga, 'di ba? Yung iba nga sa Spotify pag makikita mo nasa 800 na sila, 'di ba? Hindi ang ibig sabihin kasi 'di ba kada season magdadagdag ng 10 minutes. So kapag nag-season 5 plus 20 minutes na. Oo. So anong nangyari? Ang gagawin natin, wag na tayo mag-season 5, season 4 episode infinite na. Hanggang ganoon na lang no. Kaya asahan nyo by season 10, mas mahaba pa to sa Avengers Endgame. Episode. Tapos ang dami na namin 30 na kami sa podcast. Oo. Tsaka mas mahaba pa sa Lord of the Rings Return of the King. Ang haba nun eh. Tapos halimbawa 30 na tayo sa podcast. Isang kwento na lang kada episode. Sabay-sabay nagsasalita. Tsaka ang parang pinaka peak talaga natin nito kapag nalagpasan na natin yung oras ng 10 Commandments. Ang haba nung movie na yun, di ba? Di ba part yun? By part? Yung 10 Commandments. O tuloy-tuloy yun? Hindi, isang yun. Isang bagsakan yun.
Kasi parang alam ko nga dati may 10 Commandments kami na VCD pa nun dito sa bahay. Parang 4 na CD ata o 3. Ay, oo, kasi nga hindi nga siya kaya ng isang CD lang, di ba? Oo. Ano siya, 3 Wala hours pa and kasing 40. TV. Yung ba ang pinakamahaba na movie? Hindi ko lang alam, parang Kukunin namin director si Love Diaz sa mga susunod na episode. Alam mo may mga movie niya? hindi. Search mo si Love Diaz. Ano yan? Local na director. Tapos yung mga movie niya, ang haba. For example, yung itong Oda, ano nga ba to? Hele sa Hiwagang Hapis. Magaganda ba yan? Hindi ko pa napapanood to pero alam ko itong movie na to nung pinalabas, merong break sa gitna, 485 minutes. Ha? Hey Siri, Halos 4 hours. 485 minutes is how many hours? Hindi. Paps, ano 8 pala? hours. Ang haba. Tinalo pa si Snyder. Sinearch ko yung Snyder cut eh. Ilan? 4 hours, 2 minutes lang. Tapos sa kanya, 8 hours pala. Sabi ni Love Diaz. Wait. Hold my beer. Oo. 4 hours. Ano yan, Justice League, Snyder cut, 4 hours, 2 minutes. O ito. Bigyan kita ng Ano yan? Tapos parang black and white pa ata to. Mga nandito si John Lloyd Cruz, si Piolo Pascual, si Alessandra De Rossi, Sid Lucero, Eli Buendia. Teka lang, yung mga nandito na karakter, Isagani, Crisostomo Ibarra. Kaya pala mahaba eh. Oo. Grabe, 8 hours. Tapos pag pinunod mo sa sinehan to, no? Sarado na yung mall. 2 oras pa nga lang ako, nagsi-CR na ako eh. Pag pinanood mo sa sinehan yan, sarado na yung mall. Sa kakauwi. 12. Grabe, isang screening lang, no? 12 to 8. Nako, ayun na naman tayo. Napapahaba na naman tayo. So, yun. Bale, pag-usapan natin to sa mga susunod. Kita-kits ulit tayo sa susunod na Friday. Yes. Wala tayong break. Wala tayong break na mangyayari after ng season na to. Kita-kits ulit tayo sa Friday and ayun, patuloy lang kayo sumuporta sa The Red Door Podcast PH. Madami pa kaming plano na gagawin. Plano lang. Charot. So, ayun. May idadagdag ka pa ba, Tito James? Wala naman na. Wala. So, ayun, sige. Ayun, ako nga pala si Tito James Zhu. Ako pala si Tito Ian Lee. At kami And this is The Red Door Podcast PH. Bye. Ayun. Kita-kits. Bye. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.